Isang magandang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-J-Lovers. So may aayusin tayo dito, isang someone na amplifier. So problem nito ay hindi siya tumutunog. Kasi pag pinakinggan mo, hindi na-switch yun relay. Kahit lakasan mo siya, talagang wala kang maririnig na kahit konti na tunog. So bubuksan natin to at ating aalamin kung ano ba yung problema kahit bakit hindi siya na-switch on yung relay at wala siyang tunog. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Nung pagbukas natin, ang daming alikabok mga ka-J-Lovers. So kailangan ko muna itong linisan bago tayo mag-proceed sa pag-troubleshoot para makita natin kung anong problema dyan o kung may nasunog man. Bali ito, nalinisan natin, so may nakita na agad ako ditong sunog. So isa itong 100 ohms na resistor. Yan, nasunog na siya, diba? Katabi siya ng transistor na 669 yata, parang ganun. So, ang gagawin natin, tatanggalin ko muna tong resistor na to, mga ka-J-Lovers. Tapos, check tayo. So, itong video na to, medyo matagal na to sa akin. Nakasave lang sa cellphone ko. So, hindi pa tayo gagawa ng video. Hindi pa tayo nag-video sa pag-repair kasi bagong lipat lang kami, mga ka-J-Lovers. So, hindi pa nga talaga tapos. So, hindi pa na kumpleto yung paglilipat namin, hindi pa buo. So tinanggalan natin yung sunog na resistor. Pag may sunog na resistor, kadalasan yan ay inaabot yung output, lalo kung tinamaan yung 100 ohms, kadalasan inaabot yan yung output ito, tapos minsan itong drive nya, yan dalawa na yan, inaabot yan. Tapos, pinsan, yung maliliit na transistor na nakadikit sa heatsink. So, 551 or 9014. Yan ang mga kadalasan na inaabot. So, tatanggal na natin yung resistor. So, ito yung resistor. Pag sinuyod mo yan, papunta yan dito. Yan. Sa 551 or 9014. So, ang gagawin natin mga ka-J-Lovers ay test muna tayo kung may ma-detect tayo ditong shorted. So, ito yung side na may tama na resistor. So, dito tayo mag-check. So, ito yung 551 or 9014. Wala akong nag-detect ha. Parang open. So, set natin sa diode sign mismo. Naka-diode tayo. Parang abnormal. So, mamaya titingnan natin yan. So, siguro tanggalin na lang natin para sigurado. So, tanggalin ko itong drive, tapos yung output tanggalin na rin natin. Kasi kanina pala pag test ko, hindi ko napakita sa video, meron ako na-detect na leak or short. Kaya gagawin natin, tatanggalin natin, actual natin siyang matitest. So mas maganda kung tinatanggal pa rin natin para malaman natin kung isa, dalawa, tatlo, or apat ang inabot. Kadalasan yan, pares-pares dalawa. So meron din isa lang, pero bihira yung tatlo. Pero minsan meron din tatlo. So, minsan, kadalasan talaga pares-pares. Halimbawa, ang ginamit ay C5198 at A1941. Yan, pares-pares. Kadalasan, tinatamaan. Tinanggal ko yung 551 or 9014. So, parehas din kasi yan. So, dito nakalagay yan sa may heatsink, nakadikit. Nasunog kasi yung 100 ohms na resistor natin. So, ibig sabihin, abot na abot yung
pisa na to. Yan, tanggalin lang natin. So ito na, natanggal na natin yung isa pa. Tapos check natin mga ka-J-lovers kung tama talaga yung na-detect natin habang nakakabit pa siya sa board. Parang ito, nakita natin basag na siya. So talagang sira na, inabot talaga, sabi ko na inabot na to kasi nasunog yung 100 ohms. Once nasunog yung 100 ohms, talagang inaabot to mga ka-J-lovers, tandaan nyo yan. Kung hindi man yan nababasag, nagkakaroon siya ng shorted o leak. Bale, ito yung tinanggal natin na drive. So, nung pag-check natin, ang tingnan nyo, okay naman siya. Hindi naman siya inabot mga ka-J-lovers. Okay to. Tapos yung chinek natin yung isa, ganon din naman, okay rin naman siya. So, hindi talaga inabot. So dahil hindi ito inabot yung maliit na transistor natin, pwedeng inabot rin yung output natin. So bali dito, in-actual ko na siyang tinanggal yung output natin. Pero kanina, chinik ko na siya, nalidetect ko talaga siya. So, pero mas maganda kung tanggalin pa rin natin. Lalo na sa mga baguhan, obligado ka talagang tanggalin to. Kasi minsan pa nakabit sa board, pag hindi nyo kabisado yung itis yan, na may kakabit siya na parts, baka mapagkamali nyo talagang sira. So kailangan talagang actually yun tanggalin para sigurado. So natanggalan natin yung 4 na output mga ka-J-lovers. So check nga natin. So OL, binaliktad natin. Meron siya nabidetect 0.5. So 0.5. So good to. Next, shorted. Yan, kita nyo shorted. So ganyanin na natin yung paa para hindi na mahalo. Shorted or leak. Parang good to. Good. So ibig sabihin, dalawa yung inabot. So sabi ko na sa inyo, kung hindi isa, dalawa, bihira yung tatlo niyan, 4. So tingnan nga natin yung part number na tinanggal natin na may sira. Parang si 5198 to mga ka-J-lovers, kung di ako nagkakamali. Yo, si 5198. Yung isa, na 5198 at A1941 din yung code.
Kasi tig-dalawa sila. So nakuha na natin yung problema. So yung resistor, tapos yung maliit na transistor na 551 or 9014 at dalawang output yung inabot. So ang gagawin natin, try natin muna siyang kabitan, tapos saka tayo mag-check ng voltage biasing. Pag good na to, pwede natin ikabit yung output. So napakadali lang, diba? Simple lang. Pero minsan nakakaranas tayo ng napakahirap pag ganito yung mga problema. Hindi lahat ay madali lang. So okay yung transistor natin, kabit natin. So ito, balik na lang natin yan. Kasi okay naman to. Tapos itong maliit na transistor, tapos itong resistor na 100 ohms. So bali ito, naikabit na natin yung 100 ohms, so wala pang output yan. So bali dalawang parts pa lang yung ilalagay natin dito, yung transistor na basag, so 551 or 9014, tapos yung resistor na 100 ohms. Kasi yung drive, okay naman yon, so binalik lang natin sa dati. So lagay ko lang ito mga ka-G-lovers. Ako sa banggi binaklas ko. Ano pagkakawa ko sa imang? Okay, ipitin rin natin. Tapos resolder na natin to. So inaayos ko lang siya mga ka-J-lovers. So higpitan ko na lang para hindi siya gumalaw. So solder na natin. Tapos mag-check tayo ng voltage biasing. So pag okay na, pwede na tayong magkabit ng output. So papalitan na natin yung dalawang nakuha natin. So kadalasan yung ganito voltage biasing ay 0.3, 0.4, 0.5. So nakita nyo naman yung output tinister natin nasa 0.5 to 0.6. So dyan din nag-range dapat yan yung biasing natin. Pero pinaka-normal niyan, talagang sakto. So, 0.4 kadalasan. Saktong-sakto na yan. Kasi pag sobrang baba naman ng biasing, halimbawa nasa 0.1, basag yung tunog. So, iba yung tunog. Mahina, mga ganyan. Pag sobra naman, madaling uminit yung output. So pinutulan lang natin ng paa yung resistor, tapos check tayo mga ka-J-lovers. So linisan lang natin. So bali itong video na to, ginawa ko pa to nung nasa dati pa kaming shop. Kaya medyo patagal na itong video na to. Kasi lang sa cellphone, so wala akong ma-i-upload. So ito na lang, para at least meron kayong titingnan. So lalo lang sa mga baguhan. So ganyan, inaalis ko yung mga konting flux at yung
mga tinamsik na maliliit na lead para sigurado hindi siya mag-short. Okay, nakaigpit na to. So, igpitan pa natin para hindi gumalaw talaga. Okay. So, next natin, test tayo. Importante matest natin to. So, bali dito mga ka-J-Lovers. So, titingnan na natin. Magtitest tayo ng voltage biasing. So, plug-in ko lang. So, dito na natin malalaman kung normal ba. So, ang gagawin nyo, idikit nyo muna itong multimeter, tapos on nyo, off nyo. Pag gumalaw, diretsyon nyo. Pero kung alam nyo yung diretsyon na, so, kung alam nyo naman na go, diretsyon nyo na. So, 0.5, 0.5 yan. So, wala pa kasi yung output. Minsan, bababa yan, 0.4 kung may output na. So, check natin yung kabila. So, titingnan natin kung okay rin yung kabila. Pero alam ko, okay yung kabila na to. So, check pa rin natin. 0.4. Kasi may output na siya. 0.4. 0.4. 0.4. So, diba okay siya. So, next natin, kabit lang natin yung output. Tapos, ready for testing na siguro tayo yan. Siguro, check na rin natin yung relay nito. Kung talaga nag-switch on na. So, malalaman natin yan. So, test natin yung supply ng relay siguro. So, bago ko muna siya kabitan ng output. Yan. Tingnan natin. Yan. Kung mag-switch yung relay. So, kinabit ko lang yung wire. So, hanap ko lang yung tamang posisyon. Kasi, medyo yan. Pinutol ko na lang yung strap para mababa natin tong yung board. Kaya pinutol ko lang yung strap. Testing tayo kung gagana na ba yung relay. So, kinabit ko lang yung connection niya kasi hindi yan gagana pag hindi yung kinabit yung wire. Kasi may selector yan. So, titingnan natin kung magkakaroon na ba ng supply at magsiswitch yung relay. Kanina, hindi natin mapakinggan yung switch ng relay kasi nakatanggal yung wire. Kinabit lang natin. Yan. On natin. Tapos test natin ton relay. So, yan nag-una. 10.3 sa kabila ay 12. 10.3. Ba't mababa tong kabila? 10.4. So, basta parehas din niya nagsiswitch on. Baka sa relay. So, grabe na kumain yung isa. So, pwede naman natin palitan or pwede naman okay lang yan. Gumagana naman, switch naman yung relay. So, nag-solder lang ako. So, next natin, pwede na natin siyang ikabit yung output. So, nag-resolder lang ako. 10.5. Medyo mataas talaga sa kabila. So, okay na yan. Parehas naman siya ng switch on. So, pwede nyo naman palitan yung relay para magpantay yung voltahe. Yan. Okay. Di ba? Parehas na relay, nag-switch on siya. So, gumana. Ito, yan, naka-off na yan. In-off na natin kasi yung power. So, okay. Gumagana naman yung relay. So, kabit lang natin yung output, mga ka-J-Lovers. Tapos, yan, kabit natin tong output.
Tapos testing tayo. So, meron na tayong pampalit yan. So, bali ito, yan, naikabit na natin siya. Solder lang natin. Yan, solder lang natin. Hindi lang natin nakita na masyado. So, basta pares silang C5198 yung nasira. So, pares kasi ito nasa unahan. So, yun o, dalawang nasa unahan. So, nilinisan ko lang. Tapos, siguro, testing na lang natin to mamaya. Okay, test pa rin natin yung voltage biasing. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kung magbababa na ba siya pag may load na siya na output. So, kanina, 0.5, i-on natin. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, nasa 0.4, 0.3 nga. 0.3. So, bumaba pa. So, hindi lang nadidikit na maigi. So, balikan ko na lang yan mamaya. 0.4. 0.4 0.3 0.4. Ba't ang baba yun? Yan 0.3. So ibig sabihin 0.3 din to. Yan 0.3. Hindi lang na isungkit ng multimeter natin, yung test rod natin. So kabit lang natin yung mga connection nito. Tapos testingin na natin siya mga ka-G-Lover. So kabit lang natin to. Ready for testing na tayo. So, para sigurado tayo, mag-check tayo ng audio. So, audio test natin. So, nakasit na to sa EMB, dalaw kasi relay lang. Pag hindi nyo pinabit yung wire, hindi yan gagana yung relay. Kasi yan, nandyan yung selector niya, yung supply niya. So, on natin, audio test natin, kung both left and right, okay na. Para sigurado. Pero nyo naman diretso ng kabit yung connection. So, okay naman siya. Good na siya. Left and right na siya. Kung gusto nyo nang patugtugin. So, okay na to dahil may audio na siya. So, kabit ko lang to lahat. Testing na tayo. So, sana meron kayo natutunan sa tutorial natin na to. So, yan ang mga ka-G-Lovers. Okay na to. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyo panonood. Salamat.